나는 태어나면서부터 이선들을 보아왔다. 누가 이선을 만들었으며 이선이 왜 생겼는지라도 알아야겠다고. 혹시 선아 안경 본 적 있어요? 그 안경을 쓰면 보인다는 게 대체 뭐야? 에스라이. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang mystery film na tinatawag na S-Line. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Richie, Giovanni Marcelino, Marcelino Basquilan, Andre Liwanagan, Kobe Echage, Kiselan De La Cruz, Loster Geraldo from San Miguel Leyte, Mark Lawrence from Japan, Onabia from Palawan Puerto Princesa, at Princess Mirabet from Valenzuela. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Mula pagkabata pa lang, may kakaibang kakayahan na siyan, kaya niyang makita ang mga pulang linya na nag-uugnay sa mga taong may malalim na koneksyon sa isa't isa. Noong maliit pa siya, hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga linya, pero alam niyang siya lang ang nakakakita nito. Habang siya'y lumalaki, unti-unti niyang naintindihan ang tunay na kahulugan ng mga pulang linya, at nagsimula siyang gumuhit ng mga imahe base sa mga nakikita niya. Isang araw, dahil sa mga guhit niyan, nadiskubre ng kanyang ina na may relasyon ang kanyang ama sa sariling kapatid nito, ang tiyahin niyan. Dahil sa matinding galit, sinaksak ng kanyang ina ang kanyang ama gamit ang isang kutsilyo. Pagkatapos ng trahedyang iyon, nawala ang kanyang ama, at doon napagtanto niyan na ang tinatawag niyang kakayahan ay isa palang sumpa. Dahil dito, pinili niyang lumayo sa mga tao para hindi na muling makapanakit ng iba. Pagtungtong niya sa pagiging ganap na adulto, sobrang lungkot na ang nararamdaman niyan. Paulit-ulit siyang nagtangkang wakasan ang sariling buhay, pero kahit anong paraan ang subukan niya, hindi ito kailanman nagtagumpay. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, bukod sa pagkakita ng mga pulang linya, hindi rin siya namamatay, isa siyang immortal. Dahil wala na siyang magagawa kundi mabuhay ng walang hanggan, isinuko na niyan ang sarili sa paghahanap ng kasagutan, bakit may mga pulang linya? Sino ang lumikha nito? At meron pa bang ibang taong tulad niya na nakakakita ng mga ito? Umaasa siyang sa mga kasagutang iyon, baka sakaling mabasag ang kanyang sumpa. Isang araw, may isang babaeng naninirahan sa katapat na gusali ang bumisita sa kanya. Kumakatok ito at paulit-ulit na pinipindot ang doorbell, pero pinili niyan na huwag itong pagbuksan. Sa huli, umalis ang babae pero nag-iwan ng supot ng prutas bilang regalo sa kanyang kapitbahay. Matapos ang ilang taon ng puro delat ang peach lang ang kinakain niya, tuwang-tuwa siyan sa pagkakataong makatikim ng sariwang prutas. Napagtanto niyang marami pala siyang namimiss sa buhay dahil pinili niyang ikulong ang sarili. Samantala, sa paaralan, habang paakyat sa terasa, inatake si Son ng grupo ng mga babaeng estudyante. Pero sa halip na tulungan siya, sinipa siya pababa ng isang kaklase niyang si Hai. Hinayla siya ni Hai sa buhok at tinakot na itutulak siya mula sa gusali kung magsusumbong siya sa prinsipal tungkol sa pambubuli sa kanya. Habang nangyayari ito, ang tiyuhin ni Hai, na isa namang pulis, ay iniimbestigahan ang kaso ng isang 29 na taong gulang na babae na natagpuang wala ng buhay sa loob ng kanyang silid. Kinagabihan, muling nadiskubre niyan na may iniwang prutas na naman ang kanyang kapitbahay. Habang binabasa niya ang liham na iniwan niyon, nalaman niya ang tungkol sa kaso mula sa balita. Ipinahayag ng reporter na natagpuan ang biktima na may mga marka sa leeg sa loob ng kanyang apartment. Ayon sa pulisya, may malinaw na ebidensya na pinasok ito ng hindi awtorisadong tao. Habang nanonood ng TV, napansin niyan ang isang lalaking nakamotorsiklo na papalapit sa gusali. Ang kakaiba, isa lang ang pulang linyang nasa kanyang ulo. Makalipas ang ilang oras, muling narinig niyan ang tunog ng motorsiklo. Pagtingin niya sa bintana, nakita niyang muli ang lalaking iyon, ngayon ay palihim ng pumapasok sa gusali kung saan nakatira siyon. Dahil sa pag-aalala sa kaligtasan niyon, agad siyang tumawag ng pulis para i-report ang nangyaring break-in. Ngunit laking gulat niya nang matuklasan niyang siyon pala mismo ang taong konektado sa lalaking iyon. Nang makita niyang magkayakap ang dalawa, natulala siyan at ibinaba ang tawag habang litong-lito sa nakita. Kinabukasan, matapos ang mahabang gabi sa trabaho, umuwi si Han at nalaman niyang hindi pumasok sa paaralan ang kanyang pamangkin. Nang makita ang sugatang si Son, napagtanto ng investigador na inatake ito, ngunit tumanggi si Son na sabihin kung ano talaga ang nangyari. Habang nasa balkonahe para huminga ng presko, napansin ni Han ang bintana niyan at nagtaka kung bakit ito tinakpan ng curtain.
Nang malaman niyang may tumawag sa istasyon ng pulis noong nakaraang gabi mula sa apartment na iyon, nagpas siyang puntahan ni Han ang unit ni Yan at pinindot ang doorbell. Sa pamamagitan ng peephole, nakita ni Yan ang daan-daang pulang linya sa ulo ng lalaki, pero nagpasya pa rin siyang buksan ang pinto para magpaliwanag. Matapos niyang ipaliwanag ang kanyang pagkakamali, isinara na niya ang pinto at umalis si Han. Kinagabihan, habang kumakain ng hapunan, napag-alaman ni Han na ang biktima na natagpuang wala ng buhay sa kanyang apartment ay may ex-boyfriend na nakatira rin sa parehong gusali kung saan si Yan nakatira. Dahil sa hinalang sangkot ito sa krimen, nagpas siyang pasukin ni Dong ang apartment ng lalaki madaling araw. Gamit ang flashlight, nakita niya ang isang storage room na puno ng kain na hinalang gamit. Habang tinitingnan ang paligid, tinawagan ni Dong si Han gamit ang cellphone, pero bigla siyang inatake ni Jong, na may dalang metal na bakal. Pilit umiwas si Dong, pero tinamaan siya sa ulo at nawalan ng malay. Nang malaman ni Han na nasa panganib ang kaibigan, minaneho niya agad ang kotse patungo sa gusali. Samantala, matapos itali ni Jung ang pulis, isinuot niya ang kanyang helmet at tumawid papunta sa kabila, kung saan naroon ang apartment ni Yan. Nakita ito ni Yan mula sa bintana, at muling naramdaman niya ang panganib na nakaambak kay yon. Agad siyang kumuha ng kutsilyo mula sa kusina at sumugod palabas ng gusali. Pero habang papalabas, nakaranas siya ng matinding panic attack at nawalan ng malay. Pagbukas niyo ng pinto, natuwa siyang makita ang nobyo, pero agad din niyang napansin na iba ang ekspresyon nito. Bigla siyang sinunggaban sa leeg. Sa oras na iyon, dumating si Yan, pero nanatiling natigilan sa takot at hindi makagalaw. Kinuha ng kriminal ang kutsilyo mula sa kanya at sinaksak siya. Nang makita ang sugatang kapitbahay, sinugod niyon si Jung para tulungan si Yan, pero inatake siyang muli ni Jung. Sakto namang dumating si Han at ipinarada ang kotse sa tapat ng gusali. Pumasok siya sa apartment ni Yan at nakita niyang bukas ang pinto. Pagtingin sa bintana, tinutok niya ang baril sa lalaking paatik na muli kay Yan. Sa eksaktong sandali bago sumugod muli si Jung, pinaputok ni Han ang baril. Ilang segundo bago siya bawian ng buhay, nakita ni Jung na nawawala ang pulang linya sa ulo niya at bahagyang ngumiti. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating na ang ambulansya at isinugod si Yon sa ospital. Pagkatapos iligtas ang kaibigan, kinausap ni Han si Yan at ibinalik ang kanyang salamin. Biglang dumating si Son, at dito nadiskubre ni Han na magkakilala pala si Yan at ang kanyang pamangkin. Ayon kay Son, magkaklase sila ni Yan noong elementarya, hanggang sa iwan siya ng kanyang ina matapos mamatay ang kanyang ama. Matapos gamitin ang kanyang kakayahan para iligtas ang isang tao, nagbago ang pananaw ni Yan tungkol sa mga pulang linya at tinanggap niya na ang kanyang kapalaran. Makalipas ang ilang oras, habang sumisikat na ang araw, nakatanggap si Yan ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Doon niya nalaman na may isa pang taong may kakayahan ding makita ang mga pulang linya. Kinabukasan, pagdating sa paaralan, nadiskubre ni Son na binuksan ni Hai ang kanyang locker at nakita ang isang liham na natanggap niya. Sa harap ng buong klase, napahiya siya at sinugod si Hai para bawiin ang sulat. Pero tinulak siya ni Hai at pinagsusuntok. Pagpasok ng guro at nadatnan ang dalawa na nag-aaway, pinrotektahan nito si Son at pinayagang umuwi ng maaga. Habang nagsasagawa ng investigasyon sa apartment ni Jung upang malaman kung bakit nito inatake ang sariling nobya, natagpuan ni Han ang storage room na puno ng mga bagay na kain na hinala. Doon niya nakita ang mga pader na punong-puno ng mga guhit ng pulang linya. Pag-uwi ni Son, isinuot niya ang salamin na nahanap niya sa paaralan at laking gulat niya nang makita niyang may pulang linya sa tuktok ng ulo niya. Nang tumingin siya sa kanyang tito habang suot ang salamin, nakita niya ang daan-daang pulang linya at napasigaw sa takot at pagkagulat. Gulantang sa bagong natuklasan, naglakad-lakad si Son sa kalsada habang pinagmamasdan ang mga tao, sinusubukang unawain kung ano ang kahulugan ng mga pulang linyang iyon. Habang inoobserbahan niya ang paligid, napansin niyang may ilang linyang magkakakonekta at naisip niya kung anong koneksyon meron sa pagitan ng mga taong iyon. Pagkalipas ng ilang oras, unti-unti niyang naintindihan ang ibig sabihin ng mga linya at pumasok siya sa paaralan ng may kumpiyansa. Pagdating niya sa paaralan, napag-alaman niyang ang kanilang guro ay isa sa iilang tao doon na walang anumang pulang linya ng koneksyon. Ngunit sa kabilang banda, napansin niya na si Hai ay may napakaraming pulang linyang konektado sa kanyang ulo, kabilang na ang ilan sa mga guro. Nang araw na iyon,
ipinakilala ni Teacher Gujen sa klase ang bagong kamag-aral nila na si Yan. Kaagad namang tinukso at pinagtawanan siya ni Hai. Samantala, dahil sa kakaibang ugali ng kanyang pamangkin kamakailan, nagdesisyon si Han na puntahan ang paaralan upang makipag-usap sa guro. Habang nangangalap siya ng impormasyon tungkol kay Son, tinanong ni Han si Teacher Gujen kung kilala ba niya si Jung, dahil dati itong math teacher sa parehong paaralan noong nakaraang taon. Nang malaman ng guro na kriminal pala ang dati niyang kasamahan, nabigla siya. At nang tanungin kung may suot ba itong salamin, sinabi niyang bihira itong magsuot. Sa terasa, habang inaabuso na naman ni Hai at ng kanyang grupo si Son, handa na sanang gamitin ni Son ang kanyang alas pero biglang dumating si Yan. Sa pagtatangkang ipagtanggol si Son, hinarap ni Yan si Hai at binalaan siyang itutulak silang dalawa mula sa terasa kung hindi siya titigil sa pang-aapi. Dahil sa takot at pagkagulat, nagpa siya si Hai na umatras, at sinabihan naman siya ni Son na huwag na siyang makialam sa mga problema niya. Kinagabihan, sinundan ni Son si Hai para makakuha ng ebidensya sa relasyon nito sa isang guro. At nakuhanan niya ng litrato ang dalawa habang pumapasok sa isang hotel. Nang makita ni Hai ang litrato, sinabi niyang kung lalabas man ang ebidensya, ang guro lang ang mapaparusahan dahil menor de edad pa siya. Matapos mabasa ito, nag-isip si Son ng bagong estratehiya at direktang ipinadala ang larawan sa guro, sabay hiningi ang halagang 20 milyong won kapalit ng kanyang pananahimik. Plano ni Son na gamitin ang pera para makalipat sa ibang lungsod, dahil ayaw na niyang tumira kasama ang kanyang tito at ayaw na rin niyang bumalik sa parehong paaralan. Sa isang pagkakataon, habang nasa banyo, napansin niya na bago ang suot na salamin ni Son, at agad niyang napagtanto na kaya nitong makita ang mga pulang linya. Gulat na gulat si Son, at nagtanong siya para makumpirma kung totoo ngang nakakakita rin siya ng mga linyang iyon. Ikinwento ni Son na nahanap lang niya ang salamin sa paaralan. Ayon kay Yan, suot ni Jung ang salaming iyon noong namatay siya, kaya posibleng delikado ang bagay na iyon. Ngunit kahit na may babala, pinili pa rin ni Son na ipagpatuloy ang paggamit ng salamin dahil naniniwala siyang ito ang kanyang pinakamagandang pagkakataon upang makapaghiganti sa mga nang-api sa kanya. Kinagabihan, nasa bahay siya ng bago niyang nobyo nang makatanggap siya ng mensahe mula sa guro, pinapapunta siya sa rooftop ng paaralan sa hating gabi upang kunin ang pera. Hindi alam ni Son na nasa isa sa mga cubicle si Hai noong nag-uusap sila ni Yan tungkol sa kapangyarihan ng salamin, kaya alam na rin ni Hai ang tungkol sa kakayahang iyon. Sinundan ni Hai si Son papunta sa arcade. At habang kumukuha ng litrato si Son kasama ang kanyang nobyo, palihim na ninakaw ni Hai ang salamin mula sa kanyang bag. Nang mapansin ni Son na nawawala ang kanyang salamin, nagpanik siya at bumalik para hanapin ito pero hindi na niya ito makita kahit saan. Galit na galit, tinawagan niya si Yan at inakusahan siyang nagnakaw ng salamin, pero kahit ganon, nagpa siya pa rin siyang pumunta sa paaralan upang makipagkita sa guro. Pagdating niya roon, nadiskubre niyang nagsinungaling ito tungkol sa pera, niloko lang siya upang subukang kumbensihin siyang huwag na ipakalat ang larawan nila. Ayon sa guro, kapag kumalat ang larawan, mawawalan siya ng trabaho, asawa, at mga anak. Pero iginiit pa rin ni Son na ibigay sa kanya ang 20 milyong won. Habang nag-uusap sila, nakatanggap ng mensahe ang lalaki mula sa kanyang asawa at nalaman niyang nakita na nito ang larawan. Sa tindi ng galit, itinulak ng guro si Son mula sa taas ng gusali, na ang akala niya'y si Son ang samaire sa kanyang pamilya. Pagdating niyan sa paaralan habang hinahanap si Son, nakita niyang bumagsak ang kaibigan sa lupa. Dito niya napagtantong na aksidente si Son at malubha ang kalagayan nito. Agad siyang tumawag ng ambulansya at sinamahan si Son sa ospital, pero sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga doktor, hindi na nila ito na-revive. Nang malaman ni Han na nasa ospital ang kanyang pamangkin, labis siyang nalungkot at sinisi ang sarili. Akala niya, sinubukan ni Son na wakasan ang lahat, pero pinilit niya na ipaliwanag na itinulak si Son ng ibang tao. Kinabukasan, pagdating ni Teacher Kim sa paaralan, tinanong siya tungkol sa petsa ng kasal niya, pero sinabi niyang wala ng kasalang magaganap, kanselado na ang engagement nila. Dahil hiwalay na sila ng kanyang fiancé, lumipat muna siya sa bahay ng kanyang kapatid at nagdala pa ng stuffed rabbit para sa kanyang pamangkin. Ayon sa kanya, 1 linggo lang siya roon dahil balak niyang lumipat sa Canada. Nang araw ding iyon,
Umakyat si Yan sa terasa ng paaralan at nakasalubong si Kyungjin. Kahit hindi sila close, nagpakita si Kyung ng interes na malaman kung sino ang nagtulak kay Son, dahil obsessed ito sa mga investigasyon. Sa oras ng break, napansin ni Teacher Kim na may salamin sa mesa niya. Nang isuot niya ito, nagsimula rin siyang makakita ng mga pulang linya. Biglang pumasok si Han at humingi ng pahintulot na makausap si Miss Gujan. Akala ng guro ay tumalon si Son dahil sa problema sa pag-iisip, kaya sinisi niya ang sarili. Pero ipinaliwanag ni Han na itinulak si Son. Tinanong niya kung nasaan si Hai, dahil nalaman niyang sinusundan nito si Son. Ngunit sabi ng guro, hindi pumasok si Hai noong araw na iyon, mas lalo tuloy naging kainahinala ang sitwasyon. Sa layuning makakalap ng ebidensya, inimbestigahan ni Han ang nobyo ni Son. Ayon kay Gi, matapos kunan ng litrato ang guro at si Hai, nagmadaling umalis si Son para hanapin ang nawawala niyang salamin. Nang suriin ni Han ang security footage ng tindahan, nakita niya mismo ang sandaling ninakaw ni Hai ang salamin mula sa bag ni Son. Pagdating ng hapunan, suot pa rin ni Kim ang bagong salamin at napansin niya ang napakaraming pulang linya sa ulo ng kanyang bayaw. Nang tanungin siya kung bakit sila naghiwalay ng fiancé niya, ikinwento niyang isang araw, pag-uwi niya mula sa trabaho, nadatnan niya ang asawa niyang may kasamang ibang lalaki sa kama, kaibigan pa nila. Lumabas silang magkapatid kasama ang kanyang bayaw para mag-usap. Doon nadiskubre ni Kim na may relasyon ito sa isang residente sa gusali. Habang papasok sila sa elevator pauwi, pinindot ni Kim ang 4th floor at paglabas ng pinto, nakita niyang ang pulang linya ng bayaw niya ay tumuturo sa apartment kung saan nakatira ang kabit nito. Nang sumubok siyang lumabas para kumpirmahin, hinayla siya pabalik paakyat sa 10th floor. Kinabukasan, pag-uwi niya kasama ang kapatid at pamangkin, may nakita siyang kahon na para sa Unit 4001. Nagpasya siyang dalhin ito ng personal sa layuning matuklasan kung sino talaga ang karelasyon ng kanyang bayaw. Ilang araw matapos nito, kumalat na sa buong paaralan ang larawan ni Hai at ng guro. Laking gulat ng lahat, mga guro at estudyante, sa balita. Dahil sa pagkawala ng mga pinakamahalagang bagay sa buhay niya, binalot ng guilt at kahihiyan si Teacher Singjin. Kaya't napagdesisyonan niyang wakasan ang lahat. Matapos bisitahin ang crime scene, pumunta si Han kay Yan sa paaralan. Tinanong niya kung alam ba nito kung bakit bumalik sa paaralan si Son noong gabing nangyari ang trahedya. Dito hiniling niya na hanapin ni Han ang salamin ni Son, dahil ito raw ang susi para maunawaan ang nangyari noong gabing iyon. Samantala, sinusundan ni Kim si Yung at nakita niya ito sa isang mamahaling restaurant kasama ang kapitbahay mula sa Unit 4001. Determinado ng ilantad ang katotohanan, tinawagan ni Kim ang bayaw niya at tinanong kung nasaan ito. Ngunit nagsinungaling si Yung at sinabing wala siya sa Seoul. Matapos mapatunayang sinungaling talaga ang bayaw niya, umuwi si Kim. Ilang oras ang lumipas, dumiretso siya sa hotel kung saan namamalagi si Yung at ang kanyang kabit. Nang mahuli sila, sinubukan pang magpaliwanag ni Yung at nakiusap kay Kim na huwag muna siyang ibulgar hanggang makausap niya si Ryong. Kinabukasan, inimpake ni Kim ang kanyang mga gamit para umalis at nagpaalam sa kanyang kapatid, hindi niya alam kung kailan muli silang magkikita. Habang inaayos niya ang mga gamit sa trabaho, nakatanggap siya ng mensahe, na bundle daw ng kapatid niya ang kotse ng isang kapitbahay. Galit na galit si Ryong matapos mabisto ang pagtataksil ng asawa kaya kinuha nito ang sasakyan at paulit-ulit na binangga ang kotse ni Chin, na labis na natakot sa insidente. Habang pinapakalma pa ni Kim ang kapatid, dumating si Yung sa eksena. Pero imbes na tulungan ang asawa, agad siyang tumakbo papunta sa kanyang kabit upang alalayan ito. Sa sobrang galit, sinapak ni Kim ang kanyang bayaw. Pinigilan lamang ito ng kanyang kapatid upang hindi na lumala pa ang sitwasyon. Pagkaalis ng magkalaguyo, inamin na ni Ryong ang buong katotohanan sa kanyang kapatid, siya ang kabit ni Yung, at si Yung ay kasal pala kay Cheren. Nang malaman ito ni Kim, agad niyang tinapos ang relasyon nila ni Ryong, dahilan para magwala ang babae. Samantala, natagpuan ni Han ang diary ng kanyang pamangkin. Dito niya nalaman na ang salamin na suot ni Son ay nagbibigay ng kakayahang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Kaya agad siyang nakipag-usap kay Yan upang tanungin kung ano ang ibig sabihin ng mga guhit sa mga drawing nito. Pagkatapos ipaliwanag ni Yan ang kahulugan ng mga pulang linya, inamin ng investigador na parang kathang-isip lang ang lahat, pero hindi raw siya naniniwalang nagsisinungaling si Yan. Nang sumapit ang weekend, nagtrabaho si Yan bilang
bilang receptionist sa Mian Hotel. Buong gabi siyang naka-duty sa front desk habang sina Detective Han at Dong ay pinagsama-sama ang lahat ng impormasyon na kanilang nakalap upang alamin kung sino ang nagtulak kay Son mula sa terasa. Ginawa nila ang isang mural, kung saan pinagdikit-dikit ang mga larawan ng mga taong sangkot sa kaso. Dito nila napagtagni-tagni ang mga piraso at napagtanto na si Professor Singjin ang nagtapos ng kanyang sariling buhay dahil sa guilt matapos niyang itulak si Son. Pagsapit ng linggo, dinalaw siya ng 2 kaklase sa paaralan at nagpas siyang samahan siya sa trabaho. Habang nagbibigay siya ng susi sa isang guest, agad itong nakilala ni Kyung-jin, isa raw itong empleyado sa admin office ng kanilang paaralan. Matapos ang ilang oras ng pananatili sa hotel room, umuwi si Mang at habang pinagmamasdan ang lungsod gamit ang salamin, nakita niya ang milyong-milyong pulang linya na lumulutang sa kalangitan. Pagbalik sa bahay, binuksan niyan ang TV at nalaman na may panibagong biktima na naman ang napatay noong nakaraang gabi. Naaresto ang salarin malapit sa lugar ng krimen, at inamin nito ang lahat ng ginawa, nakangiti pa ito habang nagsasalita. Nang makita ang mukha ng kriminal sa TV, napansin niya na suot nito ang kaparehong uri ng salamin na tulad ng kay Son. Dito niya napagtantong may iba pang pares ng salamin na nagbibigay kakayahang makita ang S-lines. Kinabukasan ng Lunes, matapos ang klase, nilapitan ni Yin si Yan at inimbitahan siyang bumisita sa kanyang swimming school. Naalala niyang nabanggit ni Yan na gusto nito ang mga lugar na walang tao, kaya sinamantala niya ang pagkakataong makasama ito ng masinsinan. Simula nang unang makita ni Yin si Yan, agad siyang nagkaroon ng interes sa kanya. At sa tulong ni Kyung-jin, nahanap niya ang tamang tiyempo para mapalapit dito. Kahit wala siyang alam sa lahat ng ito, bigla na lang nakaramdam siya ng pagnanais na tumalon sa tubig. Agad namang sumisid si Yin para pigilan siyang malunod. Habang pinapatuyo ang kanilang uniforme, kumain sila ng instant noodles. Ikinwento ni Yan ang tungkol sa kakayahan niyang makita ang mga pulang linya sa ulo ng mga tao. Sinabi rin niya na tulad niya, sina Yin at Kyung-jin ay wala ring pulang linya. Kahit hindi ito lubos na nauunawaan ni Yin, sinabi niyang naniniwala siya kay Yan. Pagsapit ng susunod na weekend, muling nag-book si Mang ng room 206 sa Mason Hotel. Habang naglilinis ng hallway, narinig ni Yan si Mang na sumisigaw sa sarili sa harap ng salamin, tila ba nag-e-ensayo ng isasagot o ipapaliwanag sa ibang tao. Ilang buwan na ang nakalilipas, sa parehong kwarto ring iyon, natagpuan ni Mang ang salamin na nagbigay sa kanya ng kapangyarihang makita ang mga S-lines. Simula noon, buo na ang kinahihiligan ni Mai, ang manood ng mga bisita sa room 205 sa pamamagitan ng maliit na butas sa pader. Pero isang araw, laking gulat niya nang makita si Mr. Lee sa kabila. Mula pa noong una niya itong nasal ayan, nahulog na agad ang loob ni Mang sa guro ng musika. Kaya't nang malaman niyang si Kaylan ang kamit nito, halos mawalan siya ng ulirat. Agad siyang bumaba sa front desk at sinabing i-extend niya ang pananatili hanggang kinabukasan. Nang muling dumating si Kaylan para makipagkita kay Lee, tinamaan siya ni Mang gamit ang fire extinguisher. Pagkatapos, sinuot ni Mang ang damit ni Kaylan at nagtungo sa kwarto ni Lee. Pagdating niya roon, nagulat ang guro nang makita ang kanyang kaopisina. Lalo siyang nalitaw nang magsimulang magsalita si Mang ng mga linyang matagal na niyang inansayo sa harap ng salamin. Nang lumapit si Mang sa kanya, itinulak siya ni Lee at sinubukang umalis, pero nawalan ito ng malay bago pa man makalabas ng pinto. Binalik ni Mang si Lee sa kama at inamin na nilagyan niya ng pampatulog ang ininom nitong tubig. Mahigpit niya itong niyakap habang hinihintay magising. Pero ilang sandali pa, napansin niyang may bahid ng dugo sa unan. Natarante siya, hindi niya ginasto ang mangyari ito. Ang lalaking matagal na niyang inibig, ngayon ay wala ng buhay. Nang tuluyang maglaho ang pulang linya, binalot siya ng matinding guilt at sinimulang saktan ang sarili gamit ang stapler. Makalipas ang ilang oras, nakalabas din si Kaylan sa kwarto at nakita si Yan, na agad siyang tinulungan at pinalaya mula sa pagkakagapos. Pagpasok nila sa room 205, bumungad sa kanila ang katawan ni Professor Lee. Pagdating ni Han sa eksena, natagpuan niya rin ang katawan ni Mang. Naghanap siya ng salamin sa bawat sulok ng kwarto, pero hindi niya ito makita. Sa pakikipag-usap niya kay Yan, sinabi nitong palaging may suot na salamin si Mang habang nagtatrabaho. Ayon sa kanya, ang bagay na iyon ay may kakayahang guluhin ang isipan ng sino mang gumagamit nito. Sabi ni Yan, iisa lang ang pulang linya ni Mang at hindi ito konektado kay Lee, kaya imposibleng malaman ang tunay na motibo ng pananakit. Pagsapit ng gabi at nakaalis na ang mga pulis, bumalik si Detective Han sa hotel at piniling alisin ang tubig sa bathtub kung saan nakita ang bangkay ni Mai.
bagay. Sa pag-ubos ng tubig, lumitaw ang salamin na suot ni May at isinuot ito ni Han. Pagharap niya sa salamin, nakita rin niya mismo ang mga pulang linya na matagal nang sinasabi ni Yan. Ano ang masasabi mo sa seryeng ito? Ay comment mo lang sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.